kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa aking mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, huwag kayo makikita ka, medyo maingay dito dahil nga dito tayo sa Bilyasa Machine Shop. So ito na po yung ating makina na Toyota Vios na napanood ninyo dati na punong-puno po siya ng oil sludge. Ayan na po yan. Ayan na. So bagong-bago na, oh. Ayan. So kukunin natin na to at ma-symbol na rin natin ngayong araw. Alright. Alright mga kalyabe, so magbababa tayo nito. Itong ating engine block, saka yung cylinder head. Ayan ang cylinder head. Babang head. Huwag ilayin ng ano. Right. Tapos ito mga kalyabe, loaded tayo ngayon. Dahil nga nakuha na natin yung kontrata doon sa Paranaque. Ayan. So yung ating mga pang aircon, ayan, kumpleto na po yan. Right. So dyan lang yan. Yan ang parado sa truck, saka yung radiator ng Altis. Right, so mga ito mga kalyabe. So bago tayo bibiyahin ng Paranaque, ay symbol ko muna tong head at saka block nito para mamaya pag uwi ko is madali na lang. Alright. Alright mga kalyabe. So i-assemble ko muna to ngayon para mamaya is dire-diretso na po yung ating trabaho doon sa Paranaque. So symbol natin muna to yung ating makina. Yan. So sana makikita nyo, no? Hanap lang ako ng pagpapatungan natin ng ating kamera para makita ninyo kung paano natin i-assemble itong 1NR na makina ng Toyota Vios. Right. Right mga kalyabe, so ito na, bubuuhin na natin to ngayon yung makina na to. So mabilis lang naman to mga kalyabe. Ayan. Right, so ito mga kalyabe, against the light, teka lang. So against the light kasi doon, hanap na natin ng pwesto na maganda-ganda. Right. Alright mga kalyabe, so ayan na, at symbol na natin, papakita natin sa inyo. Ayan. So hindi ko lang sure kung masyadong malinaw yan dyan, ha. Ayan, so dahil nga sa wala po itong gasket, so dito is need natin na maglagay ng beta gray. So beta gray ang ginagamit ko dito mga kalyabe kasi proven and tested na po ito. Para iwas leak.
Ready motor extension na maiksi, ter. Extension master. Extension ng ano ng ratchet na malaki yung maiksi. Extension lang ini ano mo. Right. Bubuhin natin itong mga kalyabe. Wait lang. Ay, naputol man. Ayan, so naglalagay lang ako ng Betagri. Nilalagyan lang natin siya ng Betagri mga kalyabe. Ito ang kanyang crankcase cover. Alright. Yan. Yan. So pinakabit ko lang tong crankcase para maitihaya natin mamaya, baka mapatihaya pa ng iba. Akin na. Oh, pre. Negative tayo, pre. Kailangan ko ito matapos eh. Wala sa ngayon, pre, wala. Oo nga problema nga, kailangan ito may kahit din ito. Naka-handbrake, di ba? Naka-handbrake yan, di ba? Ngayon, ang gagawin ng driver, i-cambio na atras, biglain niya para lumagatik. Pag lumagatik yun, matanggal yung pagka ano nun. Lumapit yun, kinalawang yun. Biglain niya atras, pitikin niya konti atras para umusad muna kasi kumapit yung lining nun. Kaya
kaya pag nagpaparada ka mo sila, advise mo sila kapag nagparking sila ng matagal, halimbawa, nakaparking sila ng ilang days nila ipaparking yan o ipaparada, huwag silang magha-handbrake. Kakalsuhan lang nila ng malaking bato, harap at sa kalikod para hindi matras yung sasakyan. Kasi doon yan nangyari eh. Madali. Oo, atras sa bante, pitik-pitikin niya lang. Kasi ano lang yun, kumapit yung lining nun. Di ba di ba gano'n ang nangyari? Pinarking lang nila yon, tapos bigla na lang ilang araw na hindi ginamit. Yon. Kasi nagmumoist yung brake drum sa init noon, nagmumoist yun, kakapit ngayon, kakalawangin yung brake drum. Ang mangyari noon, kakapit yung pinaka-lining doon sa brake drum. Pero kung marunong ka nun, pitikin lang yun ng konti, pitikin lang ng atras at saka abante, mawawala yung kapit ng lining nun. Clutch. Oo. Hindi pitikin lang ng hindi naman na bigla talaga, as in biglang-bigla. Pitik-pitik lang ba? Sige. Kasi alanganin pa eh. Busy kasi. Pump na. Oo. Check pa natin yun. Maraming pilik yung dahilan kasi yun eh. Maaari din. Oo. Laki-laki ng jack ko. Oo. Yan. Yan na naging... sige. Kaya yun. Sige pre. Right, mga kalyabe. So, napansin nyo, may tumawag sa akin na yung shoutout ng paring Upslap. So, tinuro ko lang muna yung dapat niya gawin. Kasi nga, alanganin po ako, hindi ako makaalis ngayon. Dahil kailangan na natin matapos muna yung ating gawa bago tayo umalis. So, kailangan natin kasi tapusin to eh. Pares ang bago ito.
Lang ratchet na malaki. Yung cellphone ko. Hanapin mga tornilyo na 12 na ganyan. Very good. Wait lang. Yung tanong ka ako. Yung mga tornilyo. Right, so yan mga kalyabe, buo na natin tong pangilalim. So tanggalin lang natin to para hindi pangitingnan. Tapos bawasan natin ng higpitan na yan lahat. Oil seal kunin mo dyan, oil seal naman. Nagpit na yan. Ayan. Para malinis ating gawa. Ayan, tinatanggal ko talaga yan mga kalyabe para malinis tingnan. Ayan. So, ito pa. Malaki. Yan. Right, so dito sa pagkabit nitong oil seal, yan mga kalyabe, huwag pong kalimutan na maglagay po ng sealant dito sa gilid. Huwag po tayo magtipid ng sealant kasi dito kadalasan talaga nagkakaroon ng problema yung ating mga oil seal dito sa gilid na to. Yan. Nilalagyan ko talaga ng oil seal yan. Ay, ng oil seal, ng sealant yan para maganda-ganda yung kapit niya. Right. Yan. Tapos diin lang yan ng kamay. Yan. Tapos punasan ulit para malinis. Para malinis talaga sa tingnan, punasan niyo kagad.
Yan siya mga kalyabe. Tapos titihaya na natin to. Titihaya ko na to para makabit ko naman yung cylinder head. Right. Ayan. So dito mga kalyabe, dito ha, marami yung nagkakaroon ng problema dito. Ayan, akin na tayo yung plastic. Dahil dito, huwag ninyong babaliwalain ito mga kalyabe. Napaka-importante po ito sa makina ng Vios. Napaka-importante po nito. At make sure ninyo na malinis din yan. Kasi dito, pumapasok yung ating tubig. Dito po yan. Baliktad. Baliksad. 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 Hindi nyo yan magpapasok pag yan, ganyan lang siya mga kalyabe. Hindi nyo yan magpapasok kapag baliktad. Tapos make sure po natin dito na naka-top deck siya, katalater. Yung ito, kailangan na sa ibabaw talaga, sagad. Top deck talaga siya. Punasan ko muna. Baka punasan pa ng iba. Ayan siya mga kalyabe. Ayan. Pinaka-top. Yan. Top. Tapos itong kanyang pinaka-kunya. Ayan. Sa ibabaw. Ayan. Nakaibabaw po yan. Para hindi kayo mahirapan mga kalyabe. Ayan. Tapos may alcohol tayo ma. Pupunasan ko kasi ng alcohol itong mga kalyabe kasi may mga langis-langis to. Para lalapatan natin yung ating head gasket. Alright, so update ko na lang kayo maya-maya konti. Right mga kalyabe. So ito, maglalagay po ako ng shellac gasket. Ayan. So shellac gasket po yung ginagamit ko dito sa ating pang paglagay bago magpatong ng head para sigurado na wala po talaga siyang singaw. Ayan. Manipis lang mga kalyabe. Pero make sure nyo na pantay yun din ang pagkalagay ninyo ng inyong shellac gasket. Ito kasi mga kalyabe, paniguro po namin to para maiwasan po yung leakage ng ating head gasket. Kasi binaklas na natin yan, hindi natin maiiwasan na magkaroon talaga yan ng maliit na gasgas mga kalyabe ko. Kahit maliit na gasgas lang kasi yan, pwede po yan magiging dahilan ng singaw ng ating head gasket. So ito, ginagawa ko to at least sa mga gusto mag DIY. Ayan. Pero hindi ito sa makina mga kalyabe. Sundan lang ninyo yung timing marks at proper torque, yung paghigpit ay madali lang po. Hindi po ito mahirap para sa inyo.
So sa unang tingin natin ay talagang parang mahirap kung isipin. Pero kung tutusin mga kalyabe, kung kaya nga ng iba, kaya nyo rin. Yan. So ito yung ating head gasket. Yan. Make sure nyo mga kalyabe ha. Kasi mga kalyabe, itong ating head gasket ay hindi nyo po yan maipapasentro kung baliktad. Tulad niyan, kung pag baliktad yan, hindi nyo mapakuha yung forma nitong butas nito. Ayan. So tapos papatungan din natin ulit to ng silak ulit. Manipis lang din kasi may mga, kaya manipis lang ang ina-apply natin mga kalyabe. May mga butas kasi ito na passage, oil passage at saka daanan ng tubig. So once na mabarahan yung mga kalyabe, tayo lang din ang mahihirapan. Ayan, dito mga kalyabe, actual po ito. Actual niyo po ito dito makikita. Wala pong cut yan. Kung ano po yung pagkagawa natin, ay yan na po yan. So, punasan mo rin ng ilalim yan, sir, ha? Hindi po natin kinakat dito. Uy, sorry. Pasmado, marumi. Yan, iwasan nyo pag nalaglag yan. Magkaroon ng alikabok, punasan nyo lang ng tela. Uy. Baliktarin mo telang basahan. Baliktarin mo damit. Baliktarin mo. Baliktarin mo. Yan. Yan, punas mo. Yun pa. Right. So, ready mo yung tornilyo ng pang head. Saan tornilyo nito? Ikaw sa sakyan mo, wala ka dun. Yan yan. Rights. Rights mga kalyabe. So, magkakabit na tayo ng ating head bolts. So make sure niyo mga kalyabe kasi alin ito, make sure niyo na tamang alin tools ang gamitin niyo ha. Kasi pag ito, nagkamali ka ng alin wrench na gamit, may tendency po siya na mabilog espada. Right, so tatlong higpit tayo nito, tatlong higpit. Right, so magsimula tayo sa 50. Oy. Yun siya. Right.
Yan. Pag lumalagitik na yan mga kalyabe, ibig sabihin, na-reach na po natin yung torque niya. On. Huwag lang din natin bigla-biglain yung paghila ng torque wrench kasi may tendency na maputulan po kayo ng head bolt. Next. Alright. Pangalawa. Yan. Narinig nyo mga kalyabe, may lumalagitik. Yan na po yung pinaka-torque. Yan. Mga kalyabe, kung napapansin nyo, sa gitna tayo nagsisimula kasi yan po ay para pantay po at hindi po magbibingkong yung ating cylinder head. So final torque natin. Yan, final torque. Yan. Okay.
Yes. Right, mga kalyabe. Yan na siya, buo na. So next natin na ikakabit is ito. Ayan mga kalyabe, ito. Itong ikakabit natin kasi dito nakapatong po yung ating camshaft. So dito wala rin yan siyang gasket. Gagamit din ulit tayo ng sealant or Betagray. Betagray ang kadalasan na ginagamit ko talaga dito mga kalyabe kasi proven na mas maganda ang kapit ni Betagray kaysa sa ibang gamit. Right. Alright, so kakabit natin.
camshaft. Ang camshaft, hindi ka naman kayo dito maliligaw mga kalyabe. Ay, langis. Langis. Ito. Ito. Yan. Right mga kalyabe. So wag po natin kaligtaan ni kabit itong cup na to. Yan, dito po yan sa ating sa ating balbula. Teka, lungnos muna tayo, lungnos. Yan, kasi pag hindi nyo yan nilagay mga kalyabe, mag-iingay po yan. Iingay po yan. So bawat isa niyan meron talaga yan. Ayan. Huwag nyo kaligtaan to. Pag nakaligtaan nyo to, naku po, malaking tralala ito. Huwag natin maliitin ito mga kalyabe, dahil napakalaking bagay ito sa ating makina. Ayan. So dahil 16 valve po yung ating makina, aray ko, dalawa na nalaglag ko. Buti na lang wala ko sa dagat. 16 valve ang ating makina, 16 pieces din po yan. So nalaglag dahil nalaglag dito, tanggalin ko. Ayan. Tapos ito. Ayan. So 16 pieces po yan. Ayan. Kompleto po yan. Kompleto po yan mga kalyabe. Tapos dito, huwag nyo kaligtaan, pindutin nyo to. Kung matigas, ibig sabihin may-aring barado. Ayan po, ito nilinis na kasi ito ng machine shop. Ayan, kaya malambot. Tingnan nyo, baka may bara, mahirapan po kayo. Ayan. So, tapos saka natin ipatong itong, baka ilagay nyo na yung inyong camshaft. Hindi nyo pa nailagay itong kanyang mga rocker arm, roller arm. Ayan, may roller kasi yan. Ayan. Hindi rin kayo magkakabaliktad dito mga kalyabe. On siya. So 16 pieces din po ito. Yun. Right. So yan mga kalyabe, nakabit na natin yan. Tapos wag natin kaligtaan na maglagay ng langis dito bago natin ilagay yung ating mga camshaft. Right mga kalyabe, so ito po yung ating oil sending sensor. So kapag sira ito, iilaw po yung ating
dashboard, yung ating oil sending unit do ang oil tawag nito, indicator light sa ating dashboard, or kung wala na rin, sira na rin po yung ating oil pump. So iilaw po yun. Ayan, so mamaya higpitan ko to, baka higpitan pa ng iba. Ayan, so ito po naman yung kanyang knocking sensor. Ayan, so maya konti ikakabit na natin to dito. Tapos ituturo din natin sa inyo yung proper timing nitong Toyota 1NR engine. So right, so mga kalyabe, update ko lang kayo maya. Sa dagat ng buhay, aking sinisid ang lalim ng pangarap, aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa ista'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam sa bawat paghampas ng alon. Aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan, walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, yeah, ha-ha, yeah, yeah. Woganisan sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao, gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit, problema'y nabubura mo. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah, hindi na
nagrereklamo kahit maliit ang kita, ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya, para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto sa kalyo mong kamay. Nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo.